At kaugnay pa rin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Good evening, Attorney Conti. Yes, evening. Apo, ang inyo pong hiling ay matransfer agad-agad si dating Pangulong Duterte sa Dahig. Pero ang sinasabi po, ang tamang proseso ay kailangan pa raw dumaan sa extradition process po si dating Pangulong Duterte bago ilipat po sa Netherlands. Your reaction to that? The proper term would be surrender. That is a little bit different from extradition because it's a separate legal process. Pero it is similar, yes. There are processes that the custodial state has to do. Sa ngayon, tayo ang arrestee at custodial state. Tayo ang aresto at tayo ang may hawak ng kanyang kustodya. Under Article 59 of the Rome Statute, may mga kailangang proseso. Pero sabi ng Pilipinas, hindi na tayo susunod dito. And the extent of our cooperation will be only as to arrest. And so the closest or the possible, this is a new thing. Hindi, the first time na may former member na nag-execute ng warrant, parang, paano ba to? Kung ang sasabihin ng Pilipinas, hindi na nila masusunod ang Rome Statute, the best way forward is to transfer the custody, have the custodial state, do the processes according to number 2 of Article 59. Una, magkakaroon ka ng pagharap sa korte kung saan aalamin kung ang identity ba ng tao ay ganito, arrested ba siya according sa protocol or processes kung saan siya hinuli, so the arrest state, at kung ang kanyang karapatan ay respeto. Sa ngayon, sino ang estadong umaresto at sino ang estadong may hawak na kanya pareho. What we are saying is the custodial state. He could also be transferred to member state, other member state of the ICC. And that state will process him accordingly. Attorney Conti, humiling po ang Duterte camp sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order sa pakikipagtulungan po ng pamahalaan sa ICC at Interpol. Ano rin ho ang inyong reaksyon dito? Karapatan niya yan. Huli nga namin pahayag ay maaari siyang mag-avail ng lahat ng remedyo na kailangan niyang gawin. Pero nakaantabay kami, mga abogado ng biktima, para siguraduhin na yung interest naman ng mga biktima ay mangibabaw din. Si Duterte sa ngayon ay, sikadong dahil si Duterte ngayon nakaharap sa mga aligasyon at binibigay namin, gusto namin siguraduhin na meron siyang due process na kikilalanin. At ito mismo ang hindi ibinigay sa mga biktima ng war on drugs. Kaya kami rin mismo ay gusto namin maayos ang kanyang pagkakaproseso at nagbibigay kami ng viable na mga pwedeng gawin. Attorney, meron pong impormasyon ngayon, kaugnay po sa pag-post nga ng kanyang anak na si Kitty, na ito daw kanyang ama ay kasalukuyan na raw pong isinasakay sa eroplano. Ito po bang paraang ganito ay may tuturing po bang legal ito? Depende yan. It should be the Philippine government to answer that, especially if they can cite any legal basis for that transfer. As of now, I would imagine that they voluntarily cooperated up to only the arrest of the person. At hindi nila kinakilala yung ibang obligasyon nila under Article 59. May kailangan sumalo ng ibang obligasyon na yun. Kaya nga sabi namin, pwedeng ibang bansa naman kung ayaw talaga ng Pilipinas. Mahirap naman ng pipilitin kasi yun naman, dito, pagpilitan, problema. Kaya, eksena, perfect yung timing dito sa court, lalo na kung mabilis siyang makaka-action. The Supreme Court can order a TRO under the proper circumstances. Maglabas ng order ang Supreme Court para hindi matuloy kung sakasakali yung kanyang pag-alis ng bansa. Ang nakikita ko lang na
problema parang hindi kasi specific or siguro dahil napangunahan na ng pagkakataon, wala silang ganong panawagan na itigil ang paglipad. Ang sa kanila ay itigil ang kooperasyon sa ICC. At maraming layers yun kasi yung cooperation, nagawa na yung ibang bahagi. Pero may ibang bahagi pa na hindi pa nagagawa. Kaya delikado din yan kasi pag sinabing itigil ang kooperasyon sa ICC, posibleng saklaw din yan na huwag na kayong mag-Article 59 process. Tinawag kanina na extradition or render process. So, maski depende, parang ang panawagan niya, huwag. Huwag ganon. Yung generality lang, nakita ko. So, yung generality na, huwag mag-cooperate sa ICC. Pwedeng mapaisang tabi o basta walang bahala kung malipatan na yung custody. Attorney Conti, ihahabol ko lamang po, ang sinasabi niyo po ba ay, eto nga po, base doon sa post, kung ililipad na po ngayong gabi, papuntang The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Duterte bilang abogado na rin po, ay wala po tayong nalalabag doon? Yes, again, depende kung ano yung basihan ng Philippine State. Pero hindi nila pwedeng basta-basta kasing itapo ng isang tao. Ang pwede nilang basihan ay there is a warrant of arrest issued by the International Criminal Court and we're transferring custody to initially the Netherlands, a member state of the ICC, for eventual transmission or surrender. Surrender to the International Criminal Court. Pero kung sakaling attorney, matutuloy nga ito, no? Itong pag-alis ng Pangulo, no guarantees po na dalhin siya sa The Hague. Pwedeng sa ibang ICC member countries siya dadalhin. Ako tingin ko, oo. Posibleng i-transfer yung custody niya sa ibang ICC member countries. Or mas mainam yun na member countries para siguraduhin na yung proseso sa Rome Statute ay magawa. Alright, marami pong salamat sa inyong oras sa ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.